Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang ating upload po ay every 12 o'clock ng tanghali. Ha? O alas 12 po ng tanghali. So, bagong lahat, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez, at syempre ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama, at syempre ang ating mga kababayan di po Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung tungkol po sa paglabas ng dalawang warrant of arrest sa magkahiwalay yata ito na magkahiwalay na tawag nito na korte, no, sa ating bansa para po hulihin o dakpin ito pong si Atong Ang, mas kilala sa Charlie Atong Ang. So para maintindihan po natin, makapagbigay din po tayo ng ating matinding reaksyon, eto't panoorin muna po natin ang video pong ito. Nagpapasalamat lalo na sa media, napakabilis talaga. True that warrant of arrest were issued against Charlie TVY Ang alias Atong Ang, at na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restrictive custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restrictive custody, and they are now being directed to surrender to So yun po mga minamahal ko mga kababayan, no? So alam niyo mga kababayan, gusto ko pong sabihin sa inyo, batay po sa aking sariling pagsasaliksik o pagre-research at pag-aaral sa mga kasong may kinalaman po sa mga krimen dito po sa ating bansa. Ngayon po ay gusto kong ibahagi sa inyo yung tungkol po sa mga taong katulad po ni Charlie Atong Ang, na kung saan mga minamahal ko mga kababayan ay nahaharap din sa mga kasong katulad po ng kinakaharap na kaso ngayon nito pong ni Charlie Atong Ang, no? Alam nyo, habang sinusundan po natin, kung maalala ninyo yung kaso po ng mga nawawalang sa Bungero, di ba? Hindi ko alam kung ilang taon na, para mag 4 years na yata o 3 years, no? Na kung saan po nalaman ko po, no, na hindi ito ang unang pagkakataon na o hindi ito yung first time na may mga personalidad dito po sa ating bansa ang naharap sa mga kasong kidnapping at illegal detention, no? At kung saan katulad din ng mga iba pang mga kaso na kung saan talagang malulubhang krimen na may kinalaman po sa paglabag sa karapatan po ng ilang mga tao o ng ilang mga personalidad. Isang halimbawa na lamang po mga minamahal ko mga kababayan, base po sa aking pagsasaliksik sa mga datos po ng DOJ at ng Philippine National Police o ng PNP, marami palang mga kaso ng mga negosyante o personalidad na naharap sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention sa nakaraang panahon. At kung tama po ako mga minamahal kong mga kababayan, yung mga panahon na yun ay mga panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, na nauso yung kidnapping, no? Nauso yung illegal detention. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, no? So, yung mga pangyayari po na yon na kidnapping at serious illegal detention, talagang kinatakutan po yun ng ilang mga politiko, kinatakutan ng ilang mga negosyante
lalong-lalo na yung mga banyaga na namumuhunan po dito sa ating bansa. Dahil ang nauuso pong kidnapin noon ay yung mga dayuhan, no? So, isa sa mga halimbawa na lamang po, kung tama ako noong mga nakaraang taon din, may isang grupo ng mga negosyante na naharap po sa parehong kaso matapos silang mapatunayang kasangkot sa pagpigil sa ilang individual na kaugnay ng mga hidwaan sa negosyo, mga minamahal ko mga kababayan. Ang mga ito po ay hinatulan ng, kung di ako nagkakamali, base po sa aking pagre-research, mga minamahal ko mga kababayan, sila po ay hinatulan ng reclusion perpetua at pinagbayad pa ng malaking halaga bilang kompensasyon sa mga biktima, no? So, kung di ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, ito po yung isang halimbawa na lamang para hindi po tayo, no? Ito pala, hindi lang pala nung panahon ni Pangulong Ferdinand, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nangyari yung mga malalagim na krimen, kagaya ng kidnapping at illegal detention. Sa katunayan, pati po sa panahon na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging malala din po yung mga ganitong kaganapan. Halimbawa na lamang po, hindi po tayo dito kung ano man ang ating sinasabi dito, ito po'y may batayan, ano? So, halimbawa na lamang po, yung nangyari po doon sa dalawang Chinese national na inaresto noong Enero 8, 2025 sa General Trias, Cavite. Alam niyo kung bakit sila hinuli ng ating mga otoridad? Yan po ay dahil sa pagkidnap nila doon po sa dalawang kapwa nila Chinese national. Kung maalala po ninyo, siya po si Chu at saka si Jian Sheng, kung hindi po ako nagkakamali, no? At kung hindi rin ako nagkakamali, noong Mayo 2025 din, kung di ako nagkakamali, ang tamang petsa nun ay May 26, 2025. Ito po ay, itong krimen na to ay pinangunahan po ni Jumar Obrade at ni Dania Abilong at ni Jan Ladrera, na alias Master, at si Eric na sina Obrade, kung di po ako nagkakamali, sila Obrade ay sumuko noong May 26, 2025 habang ang iba ay hinahanap pa rin. Siguro na konsensya ito. Kung di po ninyo na aalala, gusto ko pong ipaalala sa inyo na ito pong mga ito, sila ay yung kinasuhan kaugnay po ng kidnapping sa dalawang Chinese at isang Korean national noong May 2, 2025 sa Nasugbu, Batangas, kung maalala po ninyo. Ito pong pangyayaring ito ay ganap naman pong hinayag sa iba't ibang channel, Channel 2, Channel 7 at sa iba-iba pa. At ito ay naging usap-usapan din ng mga panahon na yon. At kung hindi ako nagkakamali, itong nakakalungkot dito mga kababayan. Alam nyo, minsan napapaisip tayo na hindi lang pala mga ordinaryong tao, hindi lang pala mga negosyanteng drug lords ang pwedeng gumawa ng mga kahindik-hindik ng mga krimen katulad po ni Atong Ang, no? So akala natin yung mga katulad lang ni Atong Ang, no, ang katulad nitong ni Jomar Obrade at saka ni Chu at ni Jianxing ang siyang makakagawa lamang nun. Kung di po ako nagkakamali, batay po sa ating nakalap na impormasyon, kung maaalala ninyo, noong February 17, February 2025, taon din po itong nakaraang taon lang, dyan po sa Tondo, Maynila. Sinong nakakaalala nun? Diba? Mayroon pong 10 tauhan ng CIDG at isang police lieutenant colonel, tingnan nyo, at isang major police official
at 4 na sergeant at 1 corporal at 3 patrolman na inakasuhan ng kinasuhan ng pagnanakaw, pagsuhol at kidnapping matapos ang isang insidente noong February 17, 2025 sa Tondo, Maynila. Hinain po nila, kumbaga sa ay hinihingi po nila ang 100 million para po sa pagpapalaya ng kanilang mga biktima. So ibig sabihin, hindi ko lang lubos maisip kung bakit yung kinidnap nilang tao, di ko lang alam bakit gano'n. Baka siguro natunugan nila talagang mapera yung pinasok nilang kasi 100 million ang hinihingi Di ba? So, baka meron nga naman. Di ba? Problema, wala silang nakuha dahil nga sa sila ay natuklasan nga sa kanilang modus. So, kung di rin po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, sa panahon din po kung di ako nagkakamali, kahit nung sino ba yun? Parang 2000 yata yun kung hindi ako nagkakamali Siya po si alias Abu Raba, isang dating membro ng Abu Sayyaf. Hindi pala, sorry. Itong taon lang din po pala na yun, no? Na kung saan ay inaresto po. Ito pong si Abu Raba, isang dating membro po ng Abu Sayyaf Group o ng ASG. Na naaresto po noong Marso 31, 2025 sa Zamboanga City matapos po na makatakas sa loob ng 15 taon. Siya ay kinasuhan po ng kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng ilang insidente sa Basilan. So parting Mindanao po ito. Kabilang ang Golden Harvest kidnapping noong 2001. So grabe. So dito, ito yung magpapatunay na hindi lang po si Atong ang may kakayahan o hindi lang yung mga katulad ni Atong ang may kakayahan pala. At nakikita din natin dito na posible o talagang may kakayahan si Atong kung yung mga ordinaryong tao nga kung yung mga national Chinese na wala namang ganong kalaking pera katulad ng pera kay Atong nagagawang mangidnap siya pa kaya, di ba? Hindi ko naman sinasabing nangidnap nga siya. Ang sinasabi natin dito, maliban na idinidiin natin na hindi lamang siyang may kakayahan dito, binabanggit ko rin po dito mga kababayan, o sinasabi ko din, na maliban sa kanya, may ilang mga personalidad din na nakagawa ng kanyang mga posibleng magagawa, di ba? Kung di ako nagkakamali, pati itong si Julius Atabay, si Fernan de la Vega Jr., si Ralph Emmanuel Camaya at Justin Mahipos. Sila po ay arestado o inaresto po sila noong Agosto dahil sa pagkidnap kay Dinsel Gomez. Ay oo, naalala ko to, malaki rin yung hinihingi nitong ransom. Kung di ako nagkakamali, ito pong mga ito, yung mga estudyante po ng Kolehiyo de San Juan de Letran. Sila ay mga kasapi po ng fraternity ng biktima at hiningi ang 30 milyong ransom. Biro nyo hindi lang pulis, hindi lang negosyante, hindi lang membro ng Abu Sayyaf, hindi lang si Atong ang pwede palang gumawa nun, pati yung mga fraternity. Diba? Eto pa. Eto din yung malungkot, mga minamahal kong mga kababayan. Kanila nabanggit na natin yung mga pulis. Eto, pulis na naman din to. Kaya lang, ito po yung mga tauhan po ng Manila Police District o MPD. So, kung di ako nagkakamali, 11 tauhan ng Manila Police District MPD, mga membro ng Drug Enforcement Unit na inakusahan ng pagkidnap ng 2 delivery rider noong September 9, 2025. Inakusahan sila ng grave misconduct,
dishonesty at conduct and becoming of police officers. Di ba? So, grabe. Grabe yung nangyari dito. Bukod pa po rito, kung di po ako nagkakamali, may mga kaso rin noong 2024 tulad po ng 3 individual na sina Edgar Matapang, Abarca, Eduardo Katapang, Tabarca, at Jan Oliver Villanueva alias Carlo o Acero Villanueva na kinasuhan noong Pebrero 2024 kaugnay ng pagkidnap ng 6 na mayroon din pong mga kaso na mga may nalimutan ako dito nawawala, pero okay lang. So yun, maraming mga tao sa Pilipinas na kahit hindi kasing yaman ni Atong Ang ay nakakagawa ng mga nagagawa niya. Kaya nga nung tinatanggi ni Atong Ang itong mga aligasyon laban sa kanya, sa totoo lang maraming hindi naniniwala. Kasi siguro ang pinagbatayan po ng ating mga kababayan, siguro iniisip nila, yung mga ordinaryong tao nga, kayang-kaya na mangidnap Di ba? Ay kung si Cho at saka si Jiansheng nagawa nilang kidnapin yung dalawang Chinese national. Si Jomar Abarde nagawa nilang mangidnap. Kaya siguro yun ang naging batayan nila, di ba? So okay, tuloy po tayo mga kababayan. Alam nyo, kung tama po ako, mayroon din pong mga kaso na mga personalidad na sangkot sa mga krimen na kaugnay din po ng illegal na negosyo o illegal na negosyo. Tulad po ng illegal na droga, smuggling at illegal na gambling. No? Katulad po ng kaso ng isang kilalang negosyante noong ilang taon na ang nakalipas, kung maalala po ninyo mga kababayan, na naharap sa mga kasong illegal na gambling at korupsyon matapos mapatunayan na siya ay nagpapatakbo ng mga operasyon na labag sa batas. Siya po ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at ang kanya pong mga ari-arian, kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, ay kinuha po ng gobyerno. So, ibibigay ko po sa inyo yung halimbawa na lamang po dito pong ni Peter Lim. Sino nakakakilala kay Peter Lim ko? Isang negosyante na hinatulan ng habang buhay noong 2023. 2023 para po sa drug smuggling at trafficking. Siya po ay akusado ring akusado ring nakikialam sa illegal na gambling sa pamamagitan po ng paggamit ng mga negosyo bilang takip at may mga kasong korupsyon kaugnay po sa pagbili ng proteksyon mula po sa opisyal ng mga gobyerno. Biro ninyo. Kaya malalakas ang loob ng mga ito, katulad po ni Atong Ang, isang Chinese din, katulad ni Peter Lim, Chinese din, dahil sa may mga opisyal po tayo ng ating bansa na kayang-kaya po nilang bilhin o kaya-kaya nilang bigyan ng suhol. No? Kaya kung mapapansin ninyo, nakakahiya magsabihin ang nag-aahari po sa kasamaan o nag-aahari sa mga mabibigat na krimen dito po sa ating bansa ay yung mga dayuhan pa. Di ba? So, isa pa rin pong bagay na napansin ko po sa aking pagre-research, kung gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, karaniwan pong ang mga taong katulad po ni Atong Ang na nahaharap sa ganitong malalaking kaso ay mayroon pong mga sumusunod na karaniwang katangian sa kanila pong mga krimen. Ano po yun mga minamahal kong mga kababayan? Una pong napansin ko dito, ang mga ito po ay organisado. Tama? Hindi po sila basta-basta. Sila po ay organisado at may sistema. So, ibig sabihin, kaya kung mapapansin ninyo mga kababayan, kapag malalaking tao po ang nasasangkot po sa mga krimen,
parang ang tagal-tagal mapanagot kasi meron organisado po sila at may sistema. So ibig sabihin, hindi po natin inaalis na sa kanilang grupo, sa kanilang organisasyon, meron pong mga membro diyan na nasa gobyerno. No? Kasi kung maalala nyo po, tulad po ng sinabi natin, ito pong si Peter Limco, matagal po to bago nasintensyahan dahil unang-una, matagal po itong kung hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naupo, malamang nasalaya pa rin to. Dahil tulad po ng sinasabi natin, organisado po itong kanyang organisasyon na hinahawakan bilang isang drug lord. Di ba? Oh, may sistema sila. So, kung di ako nagkakamali, malapelikula po ito. Di ba? Kung maalala ninyo, kapag nanonood po tayo dati ng palabas, kapag ang palabas ay tungkol sa droga, makikita ninyo, yung politikong nagpapakalat ng droga, may mga pulis na kasama sa organisasyon, may mga ibang politiko din. So, parang ganun ang sistema. So, pangalawa, kadalasan pong may kinalaman ito sa negosyo o hidwaan sa pera. No? So, hindi rin po natin inaalis na maaaring may katulad ni Atong Ang na naiinis sa kanya, nagagalit sa kanya o baka natalo niya pagdating sa negosyo na naging dahilan ng pagkatuklas ng kanyang mga tiwaling mga gawa. No? Hindi rin natin inaalis yan dahil tulad doon ng sinabi ko, ang bansa po natin sa totoo lang, nagiging lungga po ito ng mga masasamang elemento. Nagiging lungga ito, nagiging tambayan ito, o nagiging kampo ito ng mga masasamang loob. Kung maalala ninyo, nung umupo po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tambak na tambak ang kanilang mga nakitang mga ebidensya tungkol sa mga ginagawang kababalaghan ng mga dayuhang Chino dito po sa ating bansa. At kung maalala ninyo, hindi lamang po isang kaso ang nakita nila o ang naisampa nila laban po sa mga dayuhang Chinong ito na kung saan pinadeport na po ng ating Pangulo o ng ating gobyerno dahil sa napakaraming mga natuklasan pong mga krimen o sa mga kababalagang nagawa nila katulad na lamang po ng pagpatay, pag-torture, pag-kidnap, di ba? O paghingi ng ransom. Okay, pangatlo, kadalasan din po nga mayroon pong mga tauhan o kasamahan na sangkot po sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga krimen na ginagawa po ng mga taong katulad po nitong ni Atong Ang. So sa madaling salita, mga minamahal kong mga kababayan, kaya matagal, mahina mabagal ang proseso pagka malalaking tao yung nakakagawa ng krimen dahil marami po itong mga padrino, marami po itong mga kasama. Hindi natin inaalis na posibleng sa grupo ni Atong Ang o sa kanyang organisasyon may mga politiko dyan, may mga pulis dyan, may iba pang mga alam nyo na, di ba? So hindi natin maaalis yan dahil kadalasan po o karamihan ng may mga kapangyarihan po dito sa ating bansa ay nagiging kasangkapan po ng mga mayayamang masasama ang loob. Diba? So, ngayon, gusto ko pong pag-usapan natin kasi ito nga, di ba, nahuli na nga itong huhulihin na nga itong si Atong Ang. No, kasi mayroon ng dalawang warrant of arrest laban sa kanya. Ngayon, gusto ko pong pag-usapan natin yung bigat ng mga kasong ito. Kung sakaling mahuhuli po si Atong Ang, na kung saan ay talagang masasabi natin kasi masasabi natin heinous crime yan o matatawag natin na karumal-dumal na krimen, di ba? Kasi maliban na nasasangkot siya sa mga smuggling, hindi lamang po isang tao ang pinag-uusapan dito na kinidnap o pinatay, di ba? So, pag-usapan natin yung mga parusa, maging yung mga pagkakakulong. Tulad po ng sinabi ko kanina, maaari po silang makulong depende po sa bigat ng kanilang mga kaso, di ba? So, sa katunayan, hindi naman po natin may tatago katulad po ni Peter Lim.
Di ba? So, sa katunayan, marami na rin po sa kanila ang nagsilbi na sa kanilang mga sintensya sa mga kulungan tulad po ng New Bilibid Prison at iba pang piitan po dito po sa ating bansa. At ang masaklap po dito, gusto ko lang sabihin sa inyo, ba't ko po sinasabing masaklap? Maliban po kasi ito ang masaklap po dito, maliban po na makukulong ka na o makukulong na sila. Kadalasan po, kapag nakukulong po yung mga taong katulad ni Atong Ang na nai-involve sa mga ganitong mga kaso, kadalasan po, kinukuha pa po ng gobyerno, kinukuha ng ating gobyerno ang mga ari-arian na nakuha nila sa pamamagitan po ng illegal na pamamaraan. Kinukuha ng gobyerno yung mga perang naipon ng mga katulad po ni Atong Ang na nakuha niya naman sa mga illegal na gawain. Ngayon, pero sa akin pong palagay o sa akin naman po pagkakaalam, okay lang. Kasi bakit? Kesa naman mapunta doon sa, di ba? Hindi naman mapunta doon sa mga walang kwentang tao. Di baka mamaya gamitin din yun sa hindi maganda. Kasi ang pagkakaalam ko, kaya ko po sinasabi sa inyo na okay lang kasi ang alam ko, yung mga ari-arian pong binabawi po ng ating gobyerno o binabawi po nila sa mga katulad po ng mga katulad ni Atong Ang na posibleng mahatulan ng habang buhay, kung di po ako nagkakamali, maliban na binibigay po ito sa mga biktima. Halimbawa po, nakulong si Atong Ang, posible nabawiin yung mga ari-arian niya at ipamahagi po ito sa mga biktima ni Atong Ang. Katulad din po yan ng mga nauna kay Atong Ang na katulad ni Peter Lim na yung iba pong mga pera niya o ari-arian niya ay ibinayad o ibinigay doon sa mga tao na kung saan ay na-damage dahil sa kanya. So yung iba naman, base po sa aking pagkakaalam mga kababayan, ginagamit din po para sa mga proyekto ng gobyerno na nakikinabang po sa o na pwedeng mapakinabangan ng publiko. 'Di ba? Ang problema pagdating po dito sa sinasabi kong yung mga yaman ng mga katulad ni Atong Ang, kung sakaling bawiin yan ay mapupunta sa mga proyekto, mukhang naniniwala ako na hindi lahat maniniwala na mapupunta sa proyekto o baka sa bulsa ng mga politiko, no? Dahil nga po sa kung sasabihin siguro natin, susukatin natin dito yung yaman ni Atong Ang, mukhang hindi po kakasya sa isang maliit na kwarto sa sobrang dami ng pera nito ni Atong Ang, di ba? Pero sa akin, kung saan man mapupunta yan, kung saan man mapupunta yan, sana mapunta sa tama, di ba? At isa pa sa masakit dito, mga kababayan, kasi pinag-usapan na lang din naman natin yung babawiin yung mga kayamanan ng mga taong katulad ni Atong Ang. Ang isa po sa masakit dito, kinuha na nga yung ari-arian mo, nakakulong ka pa. Ang matindi pa dito, sa totoo lang, kinuha na lahat-lahat sa'yo, pati yung iyong dignidad ay masisira at ang iyong reputasyon, di ba? Masisira yung kanilang kredibilidad at yung reputasyon nila. At hindi lang yun, maging yung kanilang mga kalayaan, wala na. Hindi na sila pwedeng pumunta kung saan-saan. Isa pa sa matindi dito, yung pinakamasakit. Wala na nga yung lahat-lahat sa kanya, pati ari-arian niya. Pati rin yung respeto ng mga taong nakakakilala sa kanila, mawawala na rin yun. So matindi talaga. Kaya natin to pinag-uusapan para maging na rin to kumbaga sa Bisaya pa, pahimangno. Ano ba yung pahimangno sa Tagalog, ito ay isang panawagan sa mga mayayaman na yung yaman ninyo huwag yung gamitin sa mga kababalaghan. Kasi
pag yan ay ginamit ninyo sa mga kababalaghan, maaaring mapunta lang yan sa wala dahil kukunin yan ng gobyerno. Oh. So, sa totoo lang po mga kababayan, minsan pa nga, sa totoo lang sa mga taong katulad po nito ni Atong Ang, minsan po, mga kababayan, pati ang kanilang mga pamilya at negosyo ay nadadamay din sa kanila pong mga problema na dulot po ng kanilang nagawang mga krimen o mga karumal-dumal na krimen. Diba? Oh. Problema dyan. Diba? Ewan ko lang kung ilan yung anak ni Atong Ang. Oh, hindi ko lang alam kung ilan yung babae niya. Pag nakulong siya, nako, maghihirap pati yung mga naanakan niya. Oh, palagay nga natin, hindi mahihirapan yung mga naanakan niya, yung mga anak na lang niya. Di ba? O, kasi kukunin ng gobyerno lahat ng ari-arian niya eh. Kasi, base po sa aking pagkakaalam, kapag ang isang yaman ay hindi mo maipaliwanag sa gobyerno, yan po ay papasok sa money laundering. Diba? Kasi hindi mo mapaliwanag eh. Kaya may karapatan ng gobyerno na kunin yan, bawiin yan. So, para po sa akin, ang kaso po ni Atong Ang at ang mga katulad niyang personalidad na nahaharap po sa mga lubhang kasong krimen, katulad po ng kinakaharap niya yun, ay patunay, o patunay lamang po na sino mang, kumbaga, na sino mang katulad niya, ay, kumbaga sa kahit sino pa na katulad niya na lumalabag po sa batas ng ating bansa, maaaring makulong. Diba? So, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, pinapakita lamang po nito na kahit yung mga katulad ni Atong Ang ay hindi pwedeng lumagpas o tumaas o humigit sa batas na pinatutupad po ng ating bansa. So, habang inihintay po natin ang resulta ng kasong ito, sana po ay matuto tayo ng mahalagang aral tungkol po sa katarungan, responsibilidad at paggalang sa batas. 'Di ba? Kasi karamihan kasi ng mga mayayaman sa totoo lang, porket kasi mayayaman sila, akala nila sila na yung hari. Akala nila nasa kanila na lahat ng bagay sa mundo. Akala nila alipin na nila lahat ng sa paligid nila. Minsan pa nga makikita mo na para bagang sila ay mga nagmimistulan ng mga Diyos. Akala mo dahil may pera sila, marami silang nasusuhulan. Akala nila lahat na lang ng taong nasa paligid nila pwede nilang suhulan. Kaya kung umasta sila ay para bagang sila na ang nagmamay-ari ng batas, sila na ang nagmamay-ari ng buhay na may buhay. Kaya tignan nyo yung nangyayari, yung ibang mga mapipera dyan kung magpapatay ng tao, grabe. O, di ba? Yun lang yung mga sabungero sa totoo lang, kung nakakapagsalita lang yung mga sabungerong yan, tanungin mo sila, sasabihan mo sila, bibigyan kita ng 3 milyon, papatayin kita. Diretsuhan kang sasagutin yan, di bali na. O, bigyan kita ng 10 milyon, papatayin kita. Sasagutin ka pa rin yan, di bali na. Diba? Sasabihin sa yan, di bali nang maghirap ako. Diba? Di bali nang magutom ako. Sa'yo na yung 10 milyon mo. Diba? Oh. So, sa totoo lang, mga minamahal kong mga kababayan, kung sakali mang mapatunayan ng ating batas o ng ating korte na ito nga si Atong Ang ay talagang responsable o siya ang pinuno o siya ang pinaka-responsable sa naganap na pagkawala po ng mga sabungerong ito, yan po ay magbibigay po kagalakan sa mga biktima po o sa mga pamilya ng biktima, no? At sa totoo lang, kapag nangyari ito, sa totoo lang, pag nangyari uli ito, dalawang mabibigat na tao na ang naipakulong ng Administrasyong Marcos na hindi naipakulong ng mga nakaraang administrasyon. So yan po ang pag-uusapan natin sa susunod po na ating talakayan kung bakit
ano ang dahilan kung bakit napakaraming mga namamayagpag noon na mga abusadong mga politiko na hindi man lamang mabigyan ng o hindi man lamang maipakulong o hindi man lamang nabigyan ng hustisya yung mga naabuso nila. Yan po ang susunod na pag-uusapan natin. No? So, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.